Hello Team Authentic all over the world! Samahan niyo po muli kaming bumalik sa Guimaras. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Man yan or Activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Good morning, guys! Nandito pa rin tayo sa Iloilo City, pero this time, tatawid na tayo ng Guimaras. Magpapakaanis kami. Nung una nating pinuntahan yung Guimaras, para pakiramdam namin, hindi namin siya masyadong na-appreciate that time. So, dapat talaga bigyan natin siya ng chance kasi baka that time, iba lang pa tayo mag-travel. Iba pa yun natin, Iba pa yung panahon natin. Kaya this time, babalik tayo para itatama ba natin yung ano natin. Yung na-feel natin nung una or ganun talaga siya. So from SM, sumakay lang tayo ng jeep na parola. And then ang binayaran natin ay 18 pesos. Tapos dito na tayo mismo ibababa. Meron na siya dito mga bilihan ng ticket or ng ferry ticket. Depende kung saan kayong terminal bababa doon sa Guimaras. Dito na tayo mismo ibababa sa City Mall. Parola. Dito mismo ihihinto yung jeep. Tapos doon sa loob, dito mga Buena Vista. Hello po. Ayan, vamos sa Buena Vista. Saan papunta to? Buena Vista tsaka Buena Vista parehas. And then, dito kami may nakikitang Jordan or Hordan. Ang naririnig namin, parang binabanggit nila siya ng Hordan. So, dito tayo. Opo. Ayan o. Ticket sa boto kayo magbayad. Okay po. Thank you. Magkano po? Okay po. Thank you. Confirm. Hordan. Hordan. Tapos, bibigyan tayo ng ticket. Doon na daw tayo sa boat magbabayad. So, tumawid lang ulit tayo. So, dito naman tayo. Alam mo, bes, hindi ko na maalala talaga na ganito yung terminal. Ayan. Merong registration. Hello po. Bes, hindi ko talaga maalala na ganito. Parang iba siya. Iba. Before parang mano-mano lang. Oo. Tingnan nyo naman, oh. In 2 years, ang dami rin palang naging mga pagbabago. Labas na tayo. Uy, grabe. Naiba na talaga siya. Dati kasi didiretso ka na sa ano. Oo. Yung para kang ano, sumakay lang ng bangka, ganun. Walang ganitong procedure. So ngayon, mas organized na siya. Ito yung manifesto. Oo, nandito lang yung manifesto. Tapos sasakay ka na diretso ng ano, ng bangka. So ngayon, okay na din. Lalo na kapag maraming turista, organized na siya. And then magiging biyahe natin parang nasa 10 minutes lang naman. Dito na tayo sa ferry. So dati dito, best, di ba? Dito kami bumaba before, tapos diretso bangka ka na. So ngayon hindi na siya ganoon. Kalmado ang dagat. Sana magtuloy-tuloy. Although mga 10 minutes lang naman yung magiging biyahe natin. Pwede dun sa loob, hindi rin naman air condition yung loob. So mas presko dito sa labas. Grabe dito sa Iloilo, no? Ang daming changes. In just 2 years na hindi tayo nakabalik. Yung palengke dun sa labas. Ngayon naman yung terminal naman dito sa Parola. Parola, papunta ng Guimaras.
So, tignan natin pagbaba natin doon sa Guimaras. Guimaras. Sa Hordan. Hordan. Hindi siya pinupuno Wala pa kaming 3 minutes na naghihintay. Andar na kaagad. Siguro basta may dumating. Bye muna for now, Iloilo City. Akala mo naman layo na pupuntahan. Ito kasing City Mall, basta hindi natin maalala dati. Kung meron na, ayan, Iloilo Ferry Terminal Parola. Okay. Yung bago talaga yung terminal. Ang bilis din naman, no? Siguro doon na tayo magkita-kita. After 12 minutes ferry ride, nandito na tayo sa Hordan, Guimaras. Inabot siya ngayon ng 12 minutes. Kasi grabe pala. Ang alon sa gitna. Ramdam na ramdam yung alon sa gitna. Akala ko kalmado eh. O ngayon naman, labas lang tayo. Hahanap tayo ng maarkilahan ng motor. Last time ganun din yung ginawa natin. Sa online kasi 800, 900, may 1,000 pa nga. Tapos pwede rin kayo rito mag-tricycle tour guys ha. Yung tricycle tour nasa 1,300 to 1,500. Pero tayo mas gusto kasi natin yung tayo yung masusunod sa oras. At saka sa pupuntahan. Yung tricycle tour kasi meron siyang specific na pupuntahan. Meron pa rin palang registration dito. Student registration here. So, nag-register na tayo. Papasok. Tapos, kailangan pa rin natin mag-register. Opo, bago tayo makalabas ng ferry. Ito rin dati, hindi namin ito maalala na ganito siya. So, ibig sabihin talaga, bago lang to. Talagang nag-improve yung ano nila. Yung mga wharf nila o yung mga ferry terminals. And meron naman na dito nag-aabang ng mga tricycle. Guys, doon nga pa sa registration, tatanungin na kayo kung gusto niyo magpa-assist para maghanap kayo ng tour. Yeah, so maganda na rin yun. At least, mas ano yung presyo. Hindi kayo malalaro sa presyo. Tapos tayo sinabi natin, hindi, tayo na lang. Kasi nga, arkila tayo ng motorbike. Ayan, just dito may nag-offer nga ng tricycle. Kung dito kayo mag-overnight, meron kayong resort. Tapos dito rin, meron din ditong paglabas yun na nag-o-offer na kaagad ng arkila ng motorbike. Pero ang ginagawa namin, doon kami sa labas sa arkila, katulad last time. Kasi nga, kumbaga dito parang ahente. In just 12 minutes, nasa Guimaras na kaagad tayo. Tara, sundan lang natin si Enzo. Nakikipag-transact na yata si Enzo. Ito na yung naarkilahan natin ng motor si Kuya Jay. Pero sa kanya daw muna tayo. Kukunin daw muna natin yung motor. Pakita na namin sa inyo. Kaya ayaw din namin ng motor or day tour na motor. Kasi medyo mahirap siya. Lalo na kapag matangkad ka. Kasi ako nakahiga. Oo. So, hindi kami magiging komportable kapag ka nag-motorcycle. I mean, nag-motor tayo na tour. Tricycle tour. Pero bas kapag ka-tricycle tour, magkano po? 1,500. So, yun. Ganun nagre-range. Eto na. So, malapit lang naman si Kuya sa sa ferry terminal. Kaya niya tayo sinakay. Para nga naman hindi na siya babalik kaysa kunin niya pa yung motor. Pero mamaya doon uli natin siya ibabalik. Sa mga palang nagtatanong ulit baka may bago. Yes, kailangan po ng lisensya kapag ka nag-drive. Tapos ang gawin nyo, dalawa dapat yung valid IDs na dala nyo kung solo kayo kasi yung isa iniiwan kung minsan. Kapag naman may kasama kayo, kahit yung sa kasama nyo yung iwan nyo. Katulad ng ginagawa namin ni Enzo, yung driver's license ko yung iniiwan. Minsan naman, meron namang hindi ganun kahigpit, pinipicturan lang. Tapos meron na kagad ditong gasoline station.
From apakaulan. Ay, di pa na tayo nag-vlog kagabi. Kagabi, ngayon naman, apaka-araw na naman. Meron na tayong 2 helmets. Tapos yung gas, depende din sa pag-uusap. Minsan, ipapahiram sa atin na full tank. So, ipo-full tank natin. Minsan naman, sasabihin, 3 bars or 2 bars, ganyan. Ayan. So magkita-kita na kagad siguro tayo sa first stop. Ang magiging first stop natin, total madadaanan lang din naman natin yung smallest plaza in the Philippines. Wala pang 3 minutes na dito na tayo sa smallest plaza. At ang taray, ano na ngayon, bes? Ano tawag nito? Oo, naka-tiles na. O, ganyan lang siyang kaliit. That's why nga, it's called the smallest plaza. In less than 2 minutes, may ikot mo na siya. Isa to sa mga pinupuntahan dito. Eh since dadaan din naman talaga, daanan nyo na. Kapag nag-search kayo ng mga ng mga tour sa Guimaras, lagi itong kasama. Ito ang tagaganap natin dito guys, ang magbigay-pugay kay Dr. Rosario Sal. Yes, tapos picture lang. Ito yung makikita nyo, nag-group picture sila. Ganun. Tapos pagkatapos mag-picture, alis na. O ganun din gagawin natin. Tara na kaagad. Guys, bago tayo makarating sa windmill, madadaanan natin yung man-made forest. Ito siya. Hindi ko maalala before kung nadaan. For sure nadaanan natin to siguro. Kasi Hindi na natin alam. Pero alam nyo, sa totoo lang hindi nyo na siya madi-differentiate. Kasi yung mga dinaanan naman, yung mga dinaanan naman namin dito, ano na din siya, ganito din yung mga puno. So inisip na lang namin, baka kaya ito yung man-made forest. Ano ibig sabihin nun? Ginawa lang. Kumbaga tao na mismo yung nagtanim. Promise, pag dumaan kayo dito, yung kahabaan nito, ganito naman yung itsura. Pero dito lang nakalagay yung man-made forest. Actually, mas masinsin pa nga yung doon sa ibang part eh. O baka ito kasi kumbaga, tao na yung nag-design. O hindi namin alam, sorry naman na kaagad. At saka parang naging arko na rin yung mga puno. Ayan. Guys, next na tayo. Punta naman tayo sa San Lorenzo Wind Farm. Yes, actually yun naman talaga yung gusto natin puntahan. And alala ko, ito yung kauna-unahan natin nakita na windmill na sobrang malapitan. natin. So ngayon, syempre, magiging special siya kapag napaliparan natin siya ng drone. Pakita lang din namin sa inyo yung daan, guys. Saludo lang din kami. Ang ganda ng daan. Actually, lumiko na tayo eh. Yung kanina doon, yung diniretso natin yun, yung man-made forest, mas maluwag pa yung daan. So, clap. Ang ganda ng daan ng Guimaras. Ito na, may mga windmills na tayo nakikita. Sa wind. May pasulyap na tayo. Pero ito tayo sa pinaka-view deck pumunta. Mga ilang minutes ride tayo. Mga 10 minutes ride. Mga 10 minutes ride. And ito na nga tayo. Papasok na. Ang ganda ng daan talaga. So dito lang sa papasok ng windmill, yung hindi pa sementado. Ito na yung windmill. Sobrang lapit natin. Ito pa. Tapos dapat pala sa Google Map, ang hahanapin nyo yung merong lookout point. Napunta kami dun sa wind farm. Pero hindi ganito yung itsura niya. So hinanap lang namin yung merong lookout point. Yan, after ng mga dapat, ilang minutes lang dapat? Mga 10 minutes ride lang. 10 minutes drive, naging sa amin, 80. Gusto ko nang baliktarin yung damit ko kanina. Naligo tayo. Medyo umindo yung kasi Google Map ka hindi na namin pinakita. Tapos yung napuntahan namin, yun nga yung Wind farm. So sabi namin, hindi naman dito pinunta namin dati. Yung pala, ito pala dapat. Basta kapag nag-Google Map kayo, ang ipin nyo yung... San Lorenzo Windmill Lookout Point. Meron ditong guard. Nagtanong tayo kung may bayad, may entrance, wala. Pero kailangan nyo lang mag-log. Tapos by this time, may harang na dito. Dati pwede dyan.
Pero makakalakad naman tayo doon. Daming windmills, oh. So ito ngayon, mapapaliparan na natin siya ng drone. Yan ang maganda kasi talaga dito. Kitang-kita nyo naman siguro, ang green-green pa talaga ng Guimaras. Forest na forest pa, nature na nature. Tapos ngayon, meron na rin mga tindahan dito. So pag inabot kayo ng gutom, meron na din. And kung gusto niyo muna namnamin yung mga windmills, o dito tayo sa kabilang part, tingnan mo kung gaano pa rin ka-forest ito. Oh. Tapos ngayon, alam na namin, kapag pala nakahinto, ibig sabihin full charge na. Yung mga windmills, akala kasi namin before. Dati, di ba? Parang mag-picture mo siya ng buo, kailangan bumaba dito. Oo, ayan. Grabe, pagka nakita nyo doon, mamaya, ay, excited kami ngayon ipakita yung yung drone shots natin. Wag lang sana tayo abutin ng ulan. Ito na yung windmill ng Guimaras. And ayan, tapos na tayo. Nakakaloka yung panahon. It's umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Ganyan talaga. So from here naman, ang next natin pupuntahan ito, first time din natin itong pupuntahan. Pupunta tayo guys sa Alubihod Beach. So magta-travel tayo ng 47 minutes. Yes. Ang layo. Ang layo. So, carry lang. Kasi alam nyo, tapos nakausap namin yung nandito nagtitinda ng mga souvenirs. Yung part daw na yun naman ng Guimaras actually yung parang pinopromote. Kasi nandun daw yung mga resort. Dito daw kasi, parang ang sikat lang daw dito yung windmill. After mga 47 minutes, nandito na tayo sa Alubihod Cove. Excited kami sa beach. Kasi, nung last time na pumunta tayo ng Guimaras, hindi tayo nakapag-beach. Nakita lang natin siya from doon sa lighthouse. Eto, nandito daw sa part na to ng Guimaras, yung mga resorts. Kasi nga, syempre, nandito yung mga magagandang dagat yata or beaches. Tignan natin kung merong entrance fee. Papasok. And nandito na tayo sa municipality ng Nueva Valencia. Ay, oo nga. Ang daming guests. O baka kumakain na sila. May entrance fee tayo na 100 pesos each. Tapos syempre register lang tayo. Sabi na isa, may mga taga Hong Kong. Ito yung kanilang room rates. Ito yung published rates nila. Ayan. Pakipost nyo na lang, just in case lang. Gusto nyo dito mag-overnight. Ito, as in yung itsura niya, resort na resort naman talaga. In all fairness naman. Ay, dagat agad. Nakita ko na kagad yung dagat. Ito ang agad sa dagat. Ito yung mga rooms. Merong malapit lang sa entrance. Tapos ito, restaurant to. Pero meron pa daw, beachfront restaurant. Oo nga. Confirm best. Meron ngang may mga foreigners nga. Kasi ito, malaki din pala kahit paano, maraming rooms. Ito pa, oh. And then may mga cottages. Tignan natin kung ano itsura ng dagat. Ito maganda, ha? Oo. Yun nga lang kasi talaga, yung transportation kasi from Hordan, eh. Hello po. Ay, ang lalim agad. Ba't ka dito? Ang lalim agad. Hello po. Ang lalim agad, pero ganda ng tubig, oh. Ang linis din. Actually, yung kasi yung kaibahan kapag sa Iloilo City ka lang,
Kasi kapag sa Iloilo City, parang walang beach, walang magandang dagat. Ay, ito, maganda rin yung dagat. Oo. Ayan, oh. So, kaya nga siya, Alubihon Cove, kasi, Alubihod Cove. yeah, kaya siya Alubihod Cove, kasi nga, nasa cove siya. Ayan, oh. Ganda. Lusong agad. Yan yung buhangin niya. Yung buhangin niya, white naman, white naman siya. Oh, hindi siya yung super white, pero white din. Oh, pag naarawan, tapos ito kasi basa. Tapos yun yung tubig niya. Malinis din. Malinaw. Yun nga lang, ang lalim agad. Tignan nyo. Hanggang kagad. Bewang nila. Siguro nga, high tide. Uy, nakaka-happy to Siyempre, pero masarap sa mga ganito talaga, sa mga resort. Mag-overnight talaga. Katulad nga nung, di ba bitin tayo sa Malamawi. Ito yung kanilang, may mga foreigners nga, Ito yung kanilang restaurant. O tara, actually busog pa naman tayo. Kasi ngayong breakfast, talaga namin, minukbang namin, tinodo namin. Basta pag may mga gantong tour tayo. Oo, pag may ganito, pero lakad pa tayo konti. Tignan nyo to. Bakit kaya may hati-hati? Baka depende sa resort. Oo. Tayo kasi, yung cove sa atin, yun nandito siguro sa parang may cliff. Kasi to, resort din to. Oo. Madami din. Pero itong beach, yung Alubihod Beach, maliit lang pala yung Alubihod Beach. And then meron din ditong island hopping guys kung gusto nyo. Kaya lang kasi, grabe yung alon. Ay, nakaka-happy to Kasi Ganda diba? dito, no? Yes, kasi sa Iloilo, wala talaga dong talaga. Yung beach talaga, yes, may dagat, pero walang ganitong kagandang beach. Kung gusto niyo talaga, and usually naman yun yung ginagawa, nag-island hopping sa Gigantes. Nagawa na natin siya last time. Tapos, sa Concepcion din. Isa rin sa mga sumisikat ngayon yung Concepcion. Ano ba yun? Hindi na namin makaya. Lusog na kami ng lusong. Baka mabasa ka agad. Ganun lumalalim. Oo. Kapag kasi inviting yung dagat. Diyos mio. Ayan yung dagat to. Naku, ayoko na nga munang lumakad. Ay, lagpas-toad ko na kaagad. Ang bilis. Ayan, ang ganda. Ay. Mababasa na kagad ako. Carry lang. Ganda. O tara, tingin naman tayo dun sa Ay, best, may nakalagay na namang beware of jellyfish. Ang gigigil ako pag nakakita ko ng nawawala yung excitement ko sa dagat. Pag nakakita ko ng beware of jellyfish eto na, may nakalagay. Warning. Jellyfish advisory. O tara, punta tayo dun sa sa restaurant. Tapos tanong natin kung magkano yung island hopping para magkaroon kayo ng idea. Ay, dito, eto nagtatanong ng island hopping. Ito, meron sila ditong desk. Tapos ito yung mga pupuntahan ng island hopping. Natago, Lamurawan, Baras Cove, Baras Cave, Ave Maria, Charles Floating Cottage. Kapag ka pala mag-island hopping, 1,200, good for 10 bucks na siya. Tapos napupuntahan ng isang One island island. Yun yung Natago Island. Tapos kapag gusto niyo naman ng 3 hours, lahat yan mapupuntahan nyo yung 6. And then 10 bucks din, 2,800. Pero mura na din yun. Lalo na kung 10 kayo. Kaya kung grupo, no? Yes, so kung 10 kayo, that's 280 pesos lang yung isa. Mapupuntahan nyo na lahat ng island.
Tara, tingin tayo ng menu. Dito, ang sarap tumambay dito, ah. Tara, dito tayo, bes. Tambay tayo dito, oh. Dito lang tayo, oh. Dito tayo. Tapos, ang view talaga natin ay dagat. Ang ganda, oh. Itong lugar na to nakaka-happy, to be honest. Tapos ay ano, sarap din ditong tumambay dito sa mga net. Ito lang yung mga isda, oh. Dilis nga to, no? Dito sa part na to mababaw. Tapos mas pino rin yung buhangin dito. Uy, ito parang ano na siya. Natuwa naman ako dito. Parang ganun, para siyang mga Port Barton. Ganda, oh. Pero parang ganito sa Guimaras. Ang gusto sana namin ni Enzo ay maghalo-halo. Tapos pinakita ko mango sticky rice. So, siguro naman, Guimaras na mango yung ano nila. Yung mango na. Sige, tikman natin. Para makakatikim naman tayo ng mango na ano, Guimaras. Tapos meron silang thin crust pizza, nakita namin. Medyo maliit lang siya. So, carry na to sa amin ni Enzo. Hati lang kami. And then, kahit pa paano, affordable naman siya. Pero maliit lang siya. Actually, pang solo siya kung gusto nyo. Ang gusto lang talaga namin ay mag-dessert. Halo-halo tayo. Tapos, mango sticky rice. And then, isang pizza lang muna tayo. And then, ayun nga. Paulit-ulit ako. Sorry naman. Ito yung maganda dyan. Yung view talaga. Tapos, pakita lang namin sa inyo. Tingnan nyo yung ano. Yung kanilang restaurant. As in, yung para siyang ano. Yung mga resto bar na din. Sa Siargao, ganyan. Sa Boracay. Ang ganda ng pagkakagawa. Ayan, order lang muna tayo. Ito yung mga nag-island hopping. Karamihan Koreans. So, nababasa namin, kung maaga daw kayo rito pupunta at na-tsempo na meron kayong kasabay, pwede kayong makihati sa babayaran. Pero kung wala, magiging private yung tour ninyo. Tapos nga pala, wala daw silang mango sticky rice. Wala ding halo-halo. Pakita lang namin sa inyo kung yung na-order natin. Ito na yung ating pizza. Pepperoni thin crust. Mga ano to, no? 8 inches. Magkano siya? 340 pesos? 340 pesos. Ito na yung mango shake na Enzo. Ito nakita ko. In fairness naman, totoong mango yung ginamit. Pero nagtanong ko merong mango lang, wale. Parang pang shake lang siguro talaga nila. And then ito naman sa akin, chocolate shake, 160 pesos din. Tapos fries tayo, 220 pesos. Ay, ang sarap. Pulong-pulo. Matamis. Actually, nakita ko nga. Gustong-gusto May sana certain ng- lasa siya talaga siya. Di ba, ni Mami, kapag pabalik tayo at nakakita kami ng mangga, bibili tayo. Tikman natin. Kasi syempre parang hindi naman kompleto ang Guimaras kapag walang ano. Ay, I can't imagine kakain tayo ng mga guts, kagalitan lang natin yung balat. Ang sarap. Ayan, actually nakaka-enjoy tong lugar na to. Pero yun nga, kung alam lang, ay naku, sarap dito mag-overnight. Kahit hindi ka na rito mag-island hopping, or kung mag-island hopping ka dapat umaga. Tapos yung magandang oras dito ka na sa restaurant. Relax ka na. Mag-relax ka na. Diba? So, ang gawin mo, kunyari mag-check-in ka ngayon, umaga parang nandito ka na para sa island hopping. Para pagkatapos ng island hopping, Check, ano ka na, mag-check-in ka na sa room mo. Enjoy Tapos sa labas ka dito ka na kagad. ito na yung pizza natin. And syempre nagtataka kami kung bakit ang bilis. Alam niyo bang wala pang 5 minutes doon? Serve na kagad. Oo. Tinanong namin kung sila ba talaga yung gumawa. Hindi daw. Kumbaga, ready to cook na siya. Pero tikman na lang din natin. Ang importante nga, nasa magandang lugar tayo. Tikman na natin yan. Kahit ano. Kahit ready to cook. Okay lang yan. Again, ang importante nasa Magandang lugar. magandang lugar. Okay, ma'am. At least hindi nila kinlaim na Homemade. homemade, tapos yung luto sa pugon, ganyan. Para magmukhang special, hindi naman ganun. Pwede na. Kasi ito yung view natin.
Ay, ang ganda! Ano? Wala tayong baong damit. Hindi tayo pwede yung biglang stay. Hindi rin tayo naka-mindset na magsuswimming tayo. Oh my gosh. O at least, yun. Kung hindi tayo bumalik sa Guimaras, hindi natin makikita na meron naman palang apakagandang beach din dito. Alam nyo, kung pupunta kayo dito, siguraduhin yung diretso na lang kayo dito kung gusto nyo, pwede. Pero syempre, kung gusto nyo pa rin namang mamasyal doon sa Hordan, go lang. Pero pangalawang beses namin bumabalik dito sa Guimaras, pakiramdam namin, ito yung pinakamagandang part. Tapos mag-island hopping na din. Yung overnight pwede na. Pagkagaling kayo ng Iloilo. And then, kung ayaw nyo naman mag-stay, mag-island hopping lang kayo ng umaga. Tapos dito na kayo sa hapon. Kasi na lang talaga, relax. Kain, ganun. So, paano kung ayaw nyo namang kumain? Huwag kayong mahiya kasi meron namang entrance fee. Oo. Basta kung kakain kayo, ang isipin nyo na lang, maganda yung view. Yun na yun. Alam nyo na ibig naming sabihin. Gets nyo na kami dyan. Here's our friend. What's your name? Jason from Australia. We love Guimaras. Uh-huh. We like Jordan, and down here on the Buena Vista, yeah. Area. I think everyone should come and look for. Beaches are beautiful. White sands. Nakakatuwa yun. Kasi si friend natin, hi Jason, from Australia. Gusto niya daw sumama sa vlog. Oh, why not? Gusto niya daw i-promote yung Philippines sa mga Australiano. O bakit hindi? Tapos bandang huli sabi niya, pasensya na daw kasi his Tagalog is konti lang. Sabi ko, don't worry because our English is also konti lang. It's a toy. Yes. O tignan nyo nga, di ba yung mga banyaga nga. Pinopromote yung Pilipinas. Yes. Tayo pa kaya? And also nga pala, ihay na natin yung authentic natin na nandito. Hi, Kihano, from Bukidnon. Nice meeting you. And dagang salamat sa suporta. Maraming salamat. Kaya nice meeting you. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. After 20 minutes, nandito tayo sa Gisi Lighthouse. Yes, and then, bago kayo dito makapasok, kailangan muna natin doon huminto. Hindi, kailangan nyo kasi talagang huminto dahil may papara talaga sa inyo. Kasi meron pala tayong environmental fee na 10 pesos per head. And then, pagpasok dito, meron nang mag-offer sa inyo ng parking. Pero pasok lang kayo para dito na kayo malapit. Dito tayo galing. Marami na dyang kakaway sa inyo para sa parking dito. So medyo malayo-layo pa. So ang gawin nyo, as in dito talaga. Ang daming turista ngayon na, mga naka-van. So dito tayo nag-parking. Ito, motorcycle, tricycle, 10 pesos. So 4 wheels, 20 pesos. And then hindi ko maalala, meron ba? Dati, okay. Meron na palang mga bilihan ng souvenirs. Tara, punta na tayo sa Gisi Lighthouse. Grabe, dito sa malayo, kitang-kita kung gaano kaalon. Grabe yung tubig. Ang lakas ng alon, no? Kaya, ayaw namin island hopping.
Hello po. Hello po. Magandang hapon po. So, eto. May kaunting-kaunting lakad lang naman. Pero caring-carry naman. Kaya nyo to. Kasi ito, isa to sa may mga pinakamagandang view din, di ba? Tara. Tignan natin kung pwede ulit tayong bumaba dun sa beach. Tapos may beach pala dito. Tahi Beach. Yun yata yung nakikita natin dito sa taas. Alam mo, hindi ko na talaga siya maalala, promise. Hindi ko na maalala kung saan tayo bumaba. Ang ganda ng view dito, oh. Ay, dito kasi, kitang-kita yung mga cliffs, tapos yung mga rock formation. Nakikita nyo naman, mamaya, papakita namin sa inyo. Dito pala nakikita nyo na yung kulay ng tubig. Ang ganda din, kaya lang ano, yung hangin nito, alon, ang lakas. Tsaka yung dinig, oh. I mean, yung tunog ng alon, maririnig nyo talaga. Akyat na tayo. Ito yung naaalala ko. Kasi nahihingal tayo. O, dito tayo hiningal eh. Yung paakyat na to. Isang paahon. Tapos may bilihan na dito ng drinks. Kaya nandun yung bilihan ng drinks. Kapag akala ko din nagbibenta ng kahoy na merong cross. Oo. Correct, yung kahoy na Pag hiniwa niya, may cross. may cross Ayan, daw. ayan. Oo. Ayan. Oh, diba? Hello po. Good afternoon po. Kung gusto niyo po miracle tree, kahoy na may cross. Papakita lang namin sa inyo. Oo, ito yung na-feature sa Jessica sa Okay nakaraang po. taon. Tingnan Sino? niyo po, sir, oh. Kahit anong putol ko po, sir, Oo, oh, may cross totoo. po Ayun, siya. oh. Ayun, Tawag oh. ng mga pari, sir, is miracle tree. Pwede po siya pang safety Mhm. travel, pag Opo. number exam, pag-apply sa negosyo niyo po. Sir, 7 piraso siya 100. Tapos may free personalized na katulad nito. Para pagbalik niyo mamaya, matutuyo na po siya. Basta- Pipikapin niyo na lang po. Kapag hiniwa nila, meron na Any kagad size siyang po. cross. Kayo na bala pumili dyan. Nakakamiss yun. Kasi pag hiwa talaga nila doon sa punong yun, talagang ano talaga, sa sangang yun, may cross talaga. Kahit silang hiwa gawin nila, hindi naman yun magagawa ng tao. Paano naman nila yung may papasok sa loob? Last time, sabi na rin naman natin history nito. Basta ito na lang, yung Gizi Lighthouse or Faro de Punta Luzaran is the second oldest lighthouse in the Philippines. Ito yan. Medyo ano lang siya, mababa. Tapos wala ka ring aakyatan. Hindi siya katulad ng ibang lighthouse. Kasi ito, meron ditong ruins. Wala na yung dati, di ba? Wala yung dati, sir, Oo, dati, Instagrammable pa naman yun. Ay, hindi dito. Away na lang nga ginagawa natin. Ayun, yung Oo. makalawang. Andito. Ayan, no? Dito actually, ang ganda mag-picture-picture. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas, yung ruins nagiging Tourist tourist spot. Because, dahil na rin naman sa history, of course. Hintayin muna natin sila, mami. Nagpipicture sila. Nakakatuwa yung mga ganyang age noon, nagta-travel pa. Tapos magkakasama sila. Pero tingnan mo, parang sa last punta natin, parang medyo buo pa siya, di ba? Oh, dito wala na. Unti-unti na rin siya nasisira. Siguro nga kasi sa ulan. Tagal na talaga. Instagrammable. Tapos yung dito ka, oh. Dito tayo. Oh, gagawan kita ng ano, best cinematic game. O, sige dito, best. Dito ka, lalakad ka dito, oh. Diba? May pa-cinematic na ganyan, oh. Tada! Dami palang tao. Actually, ito yung napuntahan natin na ano, may mga turista tayong nakasabay. Yung kanina kasing napuntahan natin, wala. Tayo lang. Eto ngayon meron na. Ay, dito pala sa ano, meron. Saan yun? Sa windmill. Ay, grabe naman na. Oh, pasirano na ko. Baka yung mga ano, baka mga 5 years from now, wala na to. Bibigay na siya. Oh. Kasi kinain na siya ng kalawang. Kinain na siya ng kalawang. Pero hindi pa naman to delikado. Baka mamaya. Hindi naman siya babagsak bigla. Hindi ko na Yun lang din nakakatakot, no? For our safety siguro, huwag na lang din masyadong lumapit. Dito na lang, oh. Ayan, oh. Isa pang cinematic. Para sa naman, ayan. Tada! Ay, ang ganda. Oh.
Yun lang yung ganap dito actually. Napaka-Instagrammable. Oo. Pero bibigyan muna namin kayo ng isang ang ganda moment. Ito kasi yan, yung may ganitong drama. Diba? Oh. Look at that view. Ang ganda. Diba? Ayun, nakikita nyo ba yung bundok na yun? Tapos may beach. Ang ganda din. Ayan yung last time na gustong-gusto naming babain at puntahan. Ganda, no? O, dito naman sa kabilang part. Oh. Ito naman kasi dagat na dagat yung makikita. Kaya mas maganda talaga dito sa kabilang side. And then ito na nga yung lighthouse. Na sa mga susunod na taon, malamang wala na siya. Yan lang naman yung ganap dito. Photoshoot. At saka tambay. Kung gusto mong langhapin lang yung sariwang hangin, tapos nakatingin ka lang sa dagat. Dito naman sa kabilang side. Diba? Yung mga ganong drama kasi yung maganda oh. Yung lumalabas ka sa mga window. Dito wala masyado. Ang dami kasing puno. Diba? Ang ganda ng view. Iba pa rin talaga yung drama na na meron kang dagat na makikita or beach. Tapos nature, no? Yun ang Oo, ganun talaga siya. Thank you Thank you po. Ngayon, gusto ko lang kasing masilip kung saan kami dati tumambay. Doon kasi kami dati nagtagal. Saan na pinuntahan pinabas namin tayo, before. Oo, doon kami pinaka nagtagal. Ito pa yung maganda dyan. Oh, diba? Hindi pa tayo nag-recap pero sabihin na namin. Siguro, kung babalik naman. Hindi, kung magbibigay na lang kami ng advice, siguro, diretso na kayo doon sa beach. Tapos, ito lang yung puntahan nyo. Alubihod. Alubihod Beach. Tapos ito, mag-tricycle na lang kayo papunta dito. Tapos nakita namin merong mga jeep na from Hordan, dumadaan na doon. O, pagpalagay natin kahit 100 na, yun na siguro yung pinakamahal na magiging pamasahe. Pero feeling ko nasa 50 pesos lang yun. Mura na. Tapos, ito kasing ganda ng view. Wala na, sarado na. Ako feeling ko nga dyan. Oo, naku, wala na. Dito kami bumaba last time. Mas naalala ko yung showing tayo that time. Oo, tapos may showing tayo. Kaya ang tagal pala namin dito kasi nagre-reply kami. Dati kasi yung showing kasi natin, di ba, 12 noon? Sinat-out natin sila minsan during showing, Oo. di ba? Ayun, dito sana kami bumababa. Wala na nga. So, sarado na. Grabe guys, pag ganun-ganun lang, mag-aalas 4 na. Imagine nyo, nagsimula pa tayo niyan, mga 8:30, no? At saka pag Aga na-enjoy mo talaga. talaga yung pinupunta Yes. mong lugar, no? Nakakalimutan mo yung oras. Yes. Hindi, tsaka yung haba din ng biyahe. Ay, oo. Kasi galing talaga yun ng Hordan eh. Grabe, Oo, layo-layo kasi siya. Pero yun na nga, ituloy ko yung advice. Para mamaya sa recap, konti na lang. Itong part lang na to ng ng Guimaras yung mapuntahan nyo. Okay na. Pero syempre, hindi pa naman namin ikot yung Guimaras ha. Baka meron dyang, lalo na yung mga taga dito or taga Iloilo na nakapasyal na dito or saan mang panig pa kayo ng mundo, ano pa ba yung mga pwede ritong pasyalan? Kasi kapag sinearch nyo yung Guimaras, itong ginawa natin ngayon, ito yung mga popular lang din naman na pinupuntahan. Plus nga, yung island hopping. So ngayon, yung magiging biyahe natin, nakita na namin 58 minutes pabalik ng Hordan Best Wharf. kayo Google Map yun na. Yes. Siyempre, maano tayo. O siguro mabagal mga tayo. 1 hour and 10 or 20 minutes tayo. Doon na tayo magkita-kita hanggang pabalik sa Iloilo City para tignan nyo kung magiging smooth ba pati pabalik. Kasi yung papunta rito smooth lang. Baka yung pabalik, ang haba pala ng pila. Ganyan.
tayo bumalik ng Hordan. Napadaan kami rito sa Edmars Hill View. Meron kami nadaan ng mangga. Bili tayo kahit 1 kilo lang kasi di naman natin mauuwi sa Manila. Tikman ka agad natin doon sa sa Hordan bago tayo sumakay ng ferry. Tanong natin kung pwede tingi. Pwede pong kilo lang. Pwede pong isang kilo lang. Titikman lang po. Sige po. Magkano po 1 kilo? 330 yung per kilo, sir. 330. Okay. Sige, tikman natin kung bakit 330 ang kilo ng ng manggang hinog dito sa Guimaras. Meron pa sila dito. Mga pasalubong. Hello po. Ayan. So, yun ang hindi talaga namin alam kung why mas mahal talaga yung mangga sa Guimaras. Akala namin before, kapag kung saan nagmumula yung mangga, mas mura doon. Pero hindi. Pero may explanation naman kasi hindi daw season ng mangga. At saka nakakulambo kasi mangga dito. Oo, nakakulambo. Yun kasi. Tikman natin. Actually, mabango. Yun naman, one thing for sure, mabango talaga siya. Ito daw usually yung lalagyan kapag inuuwi sa Manila. Kapag ka daw 5 kilos, meron daw kaunting discount. Tayo kasi titikman lang natin. Talagang anong-ano talaga kami. Curious kami sa sa mangga ng Guimaras. Sa Enzo kasi, natikman niya na kanina yung shake. Pero yun naman kasi, may halo. Ito asin yung fruit na fruit talaga. Basta titikman natin and then later sasabihin namin sa inyo lasa. Mahilig pa naman ako sa mangga. So, by this time, alam ko na yung panlasa ko kung saan talaga yung masarap at saka yung pwede na. It's 4:45. Nandito na tayo. Titikman na natin yung mangga. Dito na natin tikman bago tayo magpagas. Meron naman ditong tubig. Pwede tayo maghugas. Ito na pala si Kuya kaagad. Sakto naman. Tikiman na para magkaalaman na kung bakit. Magkano yun? Pumapatak lang siya ng 75 nga pala guys. Kasi 300 na pala yung binayaran natin dahil hindi siya umabot ng 1 kilo. 75 ang isa. Pero ang bango kasi talaga. Ang mabango. Moment of truth. Pero sa totoo lang, napakabango. Bango. O, cheers tayo. Cheers! Sarap naman. Sarap Sarap siya, tamis no? Actually, ganito yung gusto kong mangga. Hindi naman siya 100% matamis. Kumbaga meron siyang asim na May mga asim. 10%, ganun. Ayoko kasi nung sobrang tamis, parang sa akin, overripe yung lasas niya sa akin. Matamis siya na merong asin. Yes. Ha? Sarap. May kayo naman pala. Kaya naman pala ganun. Ubusin na natin ito. Siguro yung nanonood. Malamang maubos na kagad namin tag-dalawa kasi yun na natin itong may iuwi pa. Okay na din yung 75 pesos kung paminsan lang naman. Sinakay na ulit tayo ni Kuya Jay sa tricycle. Pabalik na tayo ng wharf. Yun palang biyahe. 6 a.m. nagsisimula sa Iloilo City. Yun yung first trip. Tapos yung last trip naman, from Guimaras to Iloilo, 9 p.m. daw. Ilagay natin dito yung number ni Kuya Jay para just in case i-contact nyo sila. Thank you po Kuya Jay. Salamat. O, dito na daw tayo. Last time ganun din naman 600 pesos. Kayo, kung gusto nyo, pagbaba nyo rito, tsaka kayo makipag-transaction. Pero just in case lang gusto nyo, wala na kayong iintindihin pagpunta dito, kontakin nyo na si Kuya Jay. Kung magdi-DIY lang kayo, kung mag-motorcycle. Tara na. Diretso na tayo sa ferry. Hello po. Mag-hi daw si Kuya. Ano pong name niya, boss? Alfred. Si Kuya Alfred. Thank you po. Tara na. Hello po. Shout out po sa inyo. Hello po. Ito pa. Sige po. Hello po. Shout out. Sa mga ka-authentic din natin na taga Guimaras. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po. Ito na yung ferry natin.
Wala pa ring pila. Walang hintayang nagaganap. Ay! Oo nga, ay hindi. Kala ko din up and down. Tapos hindi naman siya pinupuno. Kaya hindi rin kayo maghihintay ng matagal. Hey, pabalik na tayo na Iloilo City. Mas mabilis tayo na. In just 10 minutes, nakabalik na tayo ng Iloilo City. Kaya yung mga ganitong oras ano to, no? Peak hours to. Minsan ang hirap din sumakay ng jeep. Punuan. Tapos minsan traffic din. Tapos paglabas, ito na, meron ng mga sakayan. Depende na kung saan kayo pupunta. Kami SM, so dito kami. Tara na, mag-recap na tayo. Guys, natanong nga pa namin si Kuya Jay, yung pamasahe from Hordan Port going to Alubihod Beach ay 70 pesos yung jeep. Yeah, so diretso na yun. So just in case lang, gusto nyo dun dumiretso, talagang magdi-day tour lang kayo, pamasahin nyo rito sa ferry 40, tapos 70, that's 100, 10 balikan, 220 lang. Now, kung gusto nyo naman doon mag-overnight, pwede din naman. Basta magbaon kayo ng sarili nyong Pagkain. Charot lang. Pagkain. So ayan, so kamusta ba itong pagbalik natin sa Guimaras? We're so happy kasi this time na-experience natin yung beach. Kasi kung hindi tayo bumalik na, hindi namin malalaman na meron palang ganung kagandang beach sa dito. Guimaras, no? Yes, kaya talagang na-enjoy namin siya. And isa to sa pinakamadaling i-day tour from Iloilo. Kasi Diyos mio, katulad yun, 10 minutes lang yung ferry ride natin. Basta nga diretso na kayo kasi kung magtutur kayo nung katulad ng ginawa namin, medyo mahirap siya kasi dulo-dulo. Oo, yung biyahe talaga. Yes, kaya kung ayaw nyo magmotor katulad namin, ganun na lang yung gawin ninyo. And oo nga pala, yung nagastos lang namin yung 600 sa sa motorbike. Tapos, yung ginas lang namin, 180 pesos. Eh ngayon kasi ang ginagawa natin, talagang gusto namin mapuntahan lahat ng provinces dito sa Pilipinas. Tapos, umuulit tayo because yung mga pwede nating i-drone shots, yung binabalikan natin para kahit papaano, di ba, nakita rin natin siya from up above. Kaya samahan nyo lang kami sa mga magiging journey pa natin. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa Guimaras. At makita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs Sa mga sulok ng mundo. Bye everyone!